Bakit kailangan pa nating talakayin ang usapin sa akida, paniniwala, na tayo naman ay lahat Muslim at nagiging dahilan ito ng pagkakawatak-watak? Tama po ba ito? Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Una sa lahat, ang pananaw na ito ay mali. Okay? Dahil ang tinatawag na akida, paniniwala, ay ang paniniwala mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, paniniwala mo sa mga anghel, paniniwala mo sa kabilang buhay, paniniwala mo sa qadar, paniniwala mo sa paraiso at sa impyerno. So ito ay isang paniniwala na kailangan magkaisa tayo dito. Mismo ang mga sahaba ridwanullahi alaihim ay nagkakaisa sa paniniwala. Mismo ang apat na imam ay nagkakaisa sa paniniwala. So bakit natin tinatalakay ang paniniwala? Dahil nabanggit na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na magkakawatak-watak ang ummah, ang mga Muslim. Magkakaiba-iba ang kanilang paniniwala. 73 groups. At ang 72 groups ay lahat ito makakapasok sa impyerno at iisa lang ang makakaligtas dito at makakapasok sa paraiso. Dahil ito sa pagkakaiba-iba ng paniniwala ng bawat grupo. Kaya naman tinatalakay natin ang paniniwala na naaayon sa Quran at sa sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at sa gawain ng mga sahaba ridwanullahi alaihim, dahil napakahalaga nito, dahil may mga aral na nagmula sa mga iba't ibang sikta na tila baga ay malaganap na at ito ay maling katuruan. Kasalungat nito ang Quran at sunnah ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang dahilan kung bakit hindi natin pwedeng pabayaan ang pagdidiscuss o di kaya ay pagtalakay sa akida na ito ay ang iyong paniniwala. Assalamualaikum.